Hello guys, kumusta kayo? Kumusta ang lahat? Sana nasa mabuting kalagayan ang lahat. Dito na naman tayo sa ating bagong episode, ang ating vlogs. At ang pag-usapan natin today is about dito sa kay Nini Bacali. Itong kalaban ni Martin Romualdez sa Leyte, no? At bago natin yan pag-usapan guys, kung bago ka pa lang dito at makadaan ka dito sa aking munting tahanan, ang aking YouTube channel, please subscribe, Mayor Digong 2.0. At ang pag-usapan natin dito is about politics, about Duterte's at cooking, traveling, at mga mukbangs at kung ano-ano pa, no? Basta magkaroon ng views, panoorin ng tao, i-upload natin 'yan. So, subscribe at pindutin ang notification bell para updated kayo sa ating mga i-upload na mga bagong video. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking isang YouTube channel, ang DDS Saudi, paki-subscribe na rin guys. Nakisuyo lang. Maraming salamat. So ito na nga guys, ilang araw na yata ito itong mga usapin na ito, pero ngayon ko lang ito reaksyonan. So nakita ko yung video ni Attorney Vic Rodriguez. At wag niyo pala kalimutan guys, Attorney Vic Rodriguez, no, for senator, no, atin 'yan. So, kandidato din 'yan ni Tatay Digong, ni Mayor Digong. Sinusuportahan din niya 'yan, si Attorney Vic Rodriguez. So, si Nini Bacali, Ma'am Nini Bacali ay tumatakbong congresswoman sa Distrito 1 yata sa Leyte, kalaban ni Martin Romualdez, ni Speaker Tambaloslos. Okay. So ngayon, si Nini Bacali ay disqualify. O inalis ng kumilik sa kumbaga hindi na siya magtakbo, hindi na siya pwede magtakbo kasi ginurgur na siya ng kumilik. Hindi siya nakasama sa sample ballot, no? Yung mga sample ballot na giprint, hindi na siya nakasama doon. Pero doon sa live ni Attorney Vic Rodriguez, may hawak si Attorney Vic Rodriguez na dokumento na nandoon si Nini Bacali nakasama siya sa mga kandidato, no, na yung giano ba, kasi nung pagkatapos ng pag-ano nila doon sa ano ba yun, nung ano ng candidacy, no, nag-ano sila, nagbalasa ba kung ano sinala, pinili yung mga pwedeng tatakbo, ito hindi pwede, vote doon ka, ito pwede ito. Yung parang mangga ba? Parang nag-harvest ka ng mangga, no? Pipiliin mo yung class A, class B, yung hindi talaga pwede. Doon na reject na yun, reject, no? So ito si Ma'am Nini Bacali napunta sa mangga na reject. Napunta sa mangga na reject. Hindi mangga na manggagamit Yung mangga, pag bagong harvest, ang ibig kong sabihin, pipiliin yung mga magaganda, class A, class B. So yung mga class A, class C, yung sa class C wala na yan. Reject na yan. So hindi na pwede ibenta. So ganito guys ang nangyari sa kanya. Wala siyang alam na disqualify siya sa kanyang kandidatura.
So, ito si Tambaloslos. Ikaw, Martin Romualdez, lumaban ka ng patas, sir. Nasa sayo na yung power. Pera, nandyan na sayo. Yung laki ng katawan mo, laki ng tiyan mo, nandyan na sayo. Lahat na ng kapangyarihan nasa sayo. Lumaban ka ng patas, huwag kang duwag. Natakot ka? Natakot ka na matalo ng isang babae? Isang babae yung kalaban mo, takot ka? Kung malakas kayo, kung malakas ka sa inyong lugar, huwag kang matakot na matalo. Nasa inyo daming pera. Panay pamudmud nga ninyo ng pera. Panay nga ayuda ninyo, ayuda dito, ayuda doon. Wala na nga budget yung ibang mga agencies ng Pilipinas. Pati nga PhilHealth, wala nang budget. Pati agriculture, binawasan ninyo. Education, na pinaka-importante yan. Agriculture, pinaka-importante. Diyan tayo kumukuha ng kinakain natin. Wala, binawasan ang mga budget. Kasi pinunta nyo doon sa mga ayuda para sa eleksyon. Para pangbili ninyo ng boto. Tapos, ganun pang mangyari. Gurgurin pa ninyo ang kalaban nyo. Naalala ko yung sabi ni Sara Duterte, Vice President Sara Duterte, na nanalo ito si Speaker na walang boto. Kasi nga, walang kumakalaban sa kanya sa Leyte kasi nga takot magorgor kasi ginugorgor. Pinapatay nga ang sabi ni Inday Sara eh. Diba? Lumaban ka ng patas, sir. Huwag kang duwag. Kababae ang kalaban mo. Ginurgur mo pa. Hindi naman kikilos yung kumilik. Ito si Garcia. Abogado pa naman din ito. Pero sunod-sunuran kung anong utos ni Martin. Si Martin, hindi Coco Martin. Martin Romualdez, yung speaker na Tambaloslos. Sana sir, lumabang ka ng patas. May eleksyon. Diyan makikita yung malakas ka ba sa tao o hindi. Ibuboto ka ba ng tao o hindi. Huwag kang duwag. Kalaki-laki mong tao, duwag ka. My goodness. Ito yung mga politikong sobra katrapo. Gahaman sa kapangyarihan pero hindi lumalaban ng patas. Ano kaya ang masabi ni Mayor Digong dito? Kasi ito si Ate Nini Bacali, tinaas ang kamay nito ni Mayor Digong, former President Rodrigo Duterte. Anong masabi kaya ni Tatay Digong dito, guys? Abangan natin. At ang balita ay kakasuhan ni Ma'am Nini Bacali itong si Martin Romualdez at ang Comelec. Wala naman ibang gagawa nito. Sila lang, kasi siya naman lang ang kalaban ni. Sila lang dalawa naglaban eh. Diba? Kaduwagan talaga tong ginawa. Pangbabastos. Bastos. Maliban sa duwag, bastos. Bastos ka, Tambaloslos. Kaya bagay talaga sa'yo ang tawag ni Inday Sara sa'yo, Tambaloslos. So yun guys, ang update natin dyan. Abangan natin ano ang sasabihin ni Mayor Digong dito. Kasi ano ito eh. Suportato ito ni Mayor Digong si Nini Bacali. Eto, takot talaga ito si Tambaloslos na mawala. Kasi pag matalo ito sa eleksyon, ngayong eleksyon, mapalitan na yung speaker. Hindi na si Martin Romualdez ang speaker. Kaya takot yung mga ito. Kaya ngayon pa lang, tinanggal na nila, ginurgur na nila yung kalaban nila. Mga walang kwenta na mga politiko.
Ha? Di lumaban ng tama at patas. Mga talawan, duwag. Ha? Buntot ninyo, naku, ewan ko na lang talaga. O kayo, taga Leyte, hindi pa kayo dyan? Palayasin na ninyo yan si Romualdez dyan, sa Leyte. Kayo mga taga Leyte, huwag kayong matakot. Mas powerful kayo kaysa dyan kay Romualdez. Palayasin nyo, magwilga kayo dyan buong Leyte. Dyan sa kung saan dyan nakatira. Kung saan nasakop yung lugar nyo. Lugar niya. Kayo. Magwilga kayo, mag-people power kayo. Palayasin na ninyo yan dyan. Walang kwentang politiko. Trapo. Mas tai pa ito sa dilawan eh. Kaya lang guys, abangan natin ang update ang sasabihin ni Mayor Digong patungkol dito. So yun lang guys. Maraming salamat sa inyo. At sa susunod nating pagkikita, sa susunod natin na vlogs. God bless.